Jaja Santiago na bokya, Japan ang nagsaing, Pinas ang kumain. PNBF pinabagsak ang pangarap ni Jaja. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Isang balita na naman ang sumambulat sa buong volleyball fans nang maglabas ng pahayag si PNBF and ABC President Tatsu Sara patungkol sa umano'y paglalaro ni Jaja Santiago aka Sachi Minowa sa Japan. Matatandaan ngang nitong nakaraan ay naging ganap na Japanese citizen na si Jaja matapos nga nitong asikasuhin ang naturalization process. Marami naman ang naging masaya para sa kanya at marami rin siyang pinasalamatan sa kanyang milestone na ito. Habang sa isang interview naman, sinabi ng kanyang mismong kapatid na si Chokomucho star Dindin Manabat na very happy silang family for Jaja at hopefully nga ay makapaglaro siya sa Olympics representing Japan. Possible naman daw ito since talagang very hardworking si Jaja at tila na-adapt na rin talaga ang Japanese system sa tagal na rin niyang naging import doon. Samantala nga nito lamang ay isang pahayag ang binitawan ni Susara. Ayon nga rito, yes, alam nilang kasal na si Jaja sa isang Japanese citizen which is Coach Taka Minowa. Pero may rule pala noong last year pa mula sa FIVB kung saan kapag naglaro ka na sa national team sa bansang ipinanganak ka, ay hindi ka na makakalipat ng ibang federation o ibang country kahit kailan. Kahit pangaraw may dalawang passport na si Jaja, the Philippine and Japan passport, ang kanyang original federation ay Philippines pa rin. Kapag nagpalit ka ng federation, isang beses lang yan. Once nag-change ng federation, hindi na pwedeng bumalik sa old o sa dati. Ang problema nga ay naglaro na si Jaja sa Pilipinas 3 or 4 times, so dahil nga sa bagong rule last year ay hindi na siya maaari pang makalaro sa Japan. She can still play with Philippines. Pwede pa siya. Because her federation of origin ay Pilipinas. Hindi passport ang binabasehan dito, federation of origin. So, Jaja is still Filipino by nature to play for the national team. Kung hindi siya nag-national team, pwede siyang mag-transfer. Ito nga ay ayon sa general conditions kung saan a change of federation of origin may be approved only if the following conditions are cumulatively met. At ito nga ay the player has not represented the senior national team of the federation of origin. At hindi dito nakapasok si Jaja kasi nga naglaro siya sa Pilipinas. Dahil nga dito ay madami ang nanghinayang at nadismaya. Sayang daw ang lahat ng effort at expectations niya na someday ay makakapaglaro siya sa Olympics. Ilan pa sa mga komento ay Japan nga ang nagsaing, Pilipinas naman ang kakain. Dahil kung iisipin ay sa tagal na rin nag-i-import ni Jaja sa Japan at talagang na-adapt na niya ang system dito, ay malaking improvement at skills na ang nakuha niya. Bukod dyan, ay marami pang mga awards ang nakuha niya sa paglalaro dito. Pero kung marami ang nanghinayang, marami rin naman ang natutuwa dahil ito na raw ang chance para muli siyang makabalik sa Pilipinas at ma-representa ito for sure ay talagang malaki ang magiging tulong niya, especially she has this setter Gia de Guzman na na-adapt na rin ang Japanese style of playing. Sa ngayon nga ay wala pang pahayag dito si Jaja Santiago, but one thing is for sure, malungkot siya dahil mukhang mapuputol na ang pangarap niyang makapaglaro sa Olympics this 2028. Kaya naman talagang nakakalungkot dahil sayang nga ang kanyang naging effort, lahat ng kanyang pagod para matupad ang kanyang pangarap sa kanyang karera. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.